Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Unang araw sa buwan ng Agosto, kumusta naman tayo? Kumusta naman po yung mga nagplano ng pag-iipon, yung planong magkakajowa, yung planong magpapayat, yung planong kuminis? Ano na eh? Ano na? Ano na pa? Asa na lahat ng mga pinalanong yon? Petsa na po, di ba? Ang bilis. Alam mo, before we all know it, September na. Yes! Grabe. Isang buwan na lang, oh. Ay, nako. Pasko na sa Pilipinas, Sa oh. true lalo talang halong eklavo. Alam mo, every year, partner, wini-wish ko na, na maaga pa lang maitayo na yung Christmas tree. Okay. Oo, kaya lang alam mo, napakabilis ng takbo ng panahon na hindi mo namamalaya na, ay, December na pala, hindi pa pala naitayo yung Christmas tree. Totoo diba? yan. Sa bagay, bakit ka naman magtatayo pa ng Christmas tree kung wala namang ireregalo sa ilalim, diba? Wala rin namang magreregalo sa'yo, wala ka namang budget. Tsaka bakit ka naman magtatayo ng Christmas tree? Diba? Kung Pebrero pa lang. Ano? Pebrero pa lang ano? Hindi, gaano ba kaagay sinasabi mo? Hindi naman, February pa lang. Agapan eh. Baklas mo pala ng January. Baklas mo pala ng January. February agad kasi gusto Siyempre, maaga. paunahan ka mo, diba? Hindi, kasi nga sabi mo September. Oo. September ay ang Pasko na sa Pilipinas. Hindi ko naman gusto na September. Pero yung nanay ko September pa lang. Gusto niya nakatayo Hindi, na. hindi niya gusto. Talagang nakatayo na. Talagang Christmas na sa bahay nila. Oo, kasi birthday month niya din yun. So parang festive na. Kailangan yan. parang celebrate na natin Correct. na maaga. Oo, ganun. So ako naman, ang gusto ko lagi, at least pagkatapos ng Halloween. Dapat November 1 or November 2. Laging ganon. Okay. Dapat bago ako mag-birthday, ganyan, mga ganun. Tapos hindi natutupad kasi nga sa kabisihan. Tsaka yun nga, ang bilis ng panahon. Tama diba? ka dyan. Napakabilis. Sa inyo po ba, mga kabisyo, anong buwan kayo nagtatayo ng Christmas tree? Kasi sa ibang bansa, alam niyo may mga kwento, di ba? It's a week on the day, before. on the day, Yes. partner. Totoo yun. Pag nanonood ka ng mga pelikula ng sa Amerika, parang kung kailan yung celebration ng Christmas, doon pala sila naghahanap ng mga puno. Sa kanila actual na puno, di ba? Doon pala sila magpapaputol. Parang okay, tas bukas wala na po ba yan? Dahil sa sinabi mong yan, partner, kayo ang dahilan kung bakit may climate change. Sino putol sila? Kayo ng putol ng puno. Hindi talaga tayo sa Pilipinas Wala tayong ambag sa climate change. Hindi ang dami nating ambag Nitong huli lang, partner, yung basura, di ba? Ang dami nating ambag. Ang dami natin gusto pag-usapan. Ewan ko sa'yo, bigla mo pinasok yung climate change. Kasi putol kayo ng puno. Di ba? Hindi, Dito pero kasi kasi sa Pilipinas, never kami nagputol para sa Christmas tree. Ay, di, alam mo kung bakit kami hindi nagpuputol. Huwag naman tayong parang plastic partner na dahil sa climate change yan na gusto natin makatulong sa kalikasan. Ang totoo kung bakit hindi kami nagpuputol ng puno kapag ka-Christmas kasi una, hindi naman namin kultura yan. Pangalawa, bakit ka mag-change sa Christmas tree every year kung pwede naman kung ano yung Christmas tree ng grade 5 ka, yun pa rin yung Christmas tree hanggang mag-grade 5 yung magiging anak mo, di ba? Pwede naman Nasa tamang storage lang yan. Wala talaga tayong Christmas tree dito sa Pilipinas. Yung natural Christmas tree, yung evergreen. Wala, correct. Wala ganun. Alam ka, magtatayo ka ng mahogany sa bahay. Hindi, pero meron akong kaibigan ganun, mayaman sila. Ano puno yun nilagay nila ng ano? Hindi ko alam, basta mayaman sila. Yun lang. Basta may papuno sila doon, di ba? Totoong puno. Totoong puno. Aba. Totoong puno. Tapos amoy Christmas sa kanila. Sabi ko, di kayo na amoy Christmas sa inyo. Nagbitter. Nagalit. Kanya-kanya talaga tayo ng tradisyon at kultura. Pero totoo 'yon na malapit na ang Pasko sa Pilipinas. Ilang Tapos, tulog na lang. correct ka. I'm sure yung ibang lahi, parang ano ba 'yun? Bakit apaka-excited naman ng mga taong to? Kala mo naman daming pera.
kumakaano, hasta na parang pinakamahabang season of the year, Christmas, di ba? Akala mo lagi may Dami niyong pera. Ganun talaga, di ba? Walang basagan ng trip, ganun. Totoo ka dyan. Sa bahay namin, normally, yun din, after ng Undas. undas. Oo. Pinapagpag na ng nanay ko yung Christmas tree, tinatanggalan na ng balat yung belen. So, anytime, pwede nang iposisyon sa kanyang Correct. dapat kalagyan. Ganon din kaaga sa bahay namin. Tama. Pero yun nga, wala kay sa nanay ko. September 1 talaga. Nako, 1 month, nako, after a month, nako, yung nanay ko meron na. Nako. Wala yung nanay mo sa nanay ko. Mas advanced siya sa Christmas niya. Ganon. Kasi ang sarap nga naman kasi talaga. Hindi, tsaka pag pumasok na talaga yung September, Oo. dire-diretso na, ang bilis na talaga yan. Ako, mas Oo. okay sa akin yung ganong kultura. Kasi nakapagpapasaya yun sa puso natin. Tama. Nakaka-happy siya pagka, basta Yung pag... may idea ng Christmas. Oo, correct. May ganyan tayong klase ng pakiramdam. Kaya lang yun nga, yung tanong, yung timbang mo Oo. na nag-gain mo nung nakaraang Pasko, di ba? Ano na? Naalis na ba ito para ready na sa darating na Pasko? Oo, grabe. Diba? No? Time flies. Ang bilis, totoo. Alam mo yung sa mga anak na lang natin eh. Yung 'di ba sabi nga natin minsan kung ano yung Christmas tree natin ng bata, Christmas tree natin hanggang sa mga susunod na henerasyon. Totoo naman, 'di ba? Tumatagal lang ganun. Tumatagal, correct ka. Kasi sinestore natin ng tama, ganun yung at saka hindi naman wala naman siguro na ganun nagagalit sa bahay ninyo tapos ang pinagtutuunan niya ng pansin ay yung Christmas tree. Walang ganun, 'di ba? Kapag itinayo yung Christmas tree, iniingatan talaga 'yan. Nilalayo sa mga pwedeng hablutin ng aso, ng bata, 'di ba? Yung mga ganun. Totoo. So ganun na lang din yung sinasabi nating bilis ng takbo ng panahon. Hindi mo na malayan, Christmas tree to nung araw pa eh. Tas hanggang ngayon Christmas tree nyo rin hanggang ngayon. Tas sa mga bata na lang. 'Di ba? Madami sa atin lalong-lalo na kung halimbawa ang anak po natin ay pangalawa o pangatlo o pang-apat na. Kasi sa unang anak po kasi talaga lahat 'yan bago. Kapag nakita po natin na medyo nabibitin na ng kaunti yung pajama niyan o kaya yung pantalon niyan, bibilan ng bago kasi unang anak. Yes. Yan, 'di ba? Pero pag pangalawang anak, 'di ba? Ito yung na-notice ko partner sa pangalawa kong anak eh. yung Kawawa naman. yung pantulog niya partner nung bata, nung mas bata pa siya, 5 years old na siya ngayon eh. Siguro mga 2 years old. Pantulog niya pa rin ngayon. So dati siyang pajama, ngayon tokong. Yung iba nga shorts na partner above the knee. 'Di ba? Cycling na kasi banat na ang iksi-iksi pa. Correct. 'Di ba? Totoo, cycling shorts na talaga siya. Papunta na po talaga siya sa boxers. Papunta na nga siya dating pajama, dating yun ang pajama, kwento, correct. 'Di ba? Papunta na siya sa swimming trunks. Alam mo 'yun, yung ganun din lang kabilis, hindi natin namalayan na hindi na pala natin ito na pamigay o hindi na pala natin na pamana itong mga maliliit na mga damit. Nandiyan lang pala sa natin sa cabinet. Hindi natin namalayan na ang bilis na lang pala nilang naglakihan, 'di ba? Totoo 'yun. Ako nakakatuwa din yung ganung ugali nating mga Pinoy. Yung nagtatago. Hindi nagtatapon. Madalas nagtatago ng mga gamit. Ganun tayo kaingat. Isipin niyo yun kung minsan kahit nga may pera tayo, alam natin may bagong labas na design ng Christmas tree. Hindi tayo bibili eh. Gagamitin natin yung 10 years ago na Christmas tree natin o yung 10 years old na Christmas tree natin. Ang gagawin na lang natin, mga bagong ornaments, correct. Mga pasabit. Parang this year, dadagdagan ko ng kaunti. Kung last year, red and green, this year, lalagyan ko ng gold. Yan, yes. diba? Mga ganong strategy. Ano tayo eh, pagkakuripot tayo eh. Hindi tayo kuripot, partner. Wala lang talaga kulang lang talaga yung pera. Masino pa. Oo, hindi. Diba? Hindi rin. Walang iipunin eh. Ano sisinupin? Wala namang iipunin, di ba? Hindi, pero totoo naman din yung masinop. Diba? Tingnan mo naman yung electric pan. Diyan na tawag tayong lumayo. Huwag na tayong lumayo sa kapitbahay natin. Tayo na mismo yung electric pan. Hindi ba't pagod na siya na kaka-function sa kaliwa lamang, di ba? Paling na siya sa kanan o sa kaliwa. Sa kaliwa o sa kanan, pero hindi mo pa siya gini-give upan. Diba? Ayaw mong pamamahingahin. Sa true. Yung electric fan na yan. Di ba? Mga ganun. Kasi nasanay tayo na na parang hindi, kaya pa to. Pwede pa. Sasagarin natin yung correct. function ng electric fan na to. Totoo. Sa damit, ganun din. Ganun din. Kahit alam mong butas-butas na, di ba? Talagang susuot mo pa yan.
yan. Kasi Totoo. sabi mo nga, pwede pa. Correct. Napapakinabangan pa. Sa iba, basahan na yan eh. Di ba? Halimbawa sa Japan, tingnan mo. Totoo. Yung mga itinapon nila, tinatago natin. Correct. Diba? Kaya nga may Japan surplus, di ba? Suki tayo ng surplus. Oo, kasi basura sa ibang bansa. True. Pero tayo, wow, surplus. Surplus dyan. May surplusan, punta tayo. Oo. Pero ano ibig sabihin nun, di ba? Itinapon na yun, hindi na nila kailangan. Yes. Slightly used. Tayo, overused na. Ano pa rin eh. Oo. Hindi pa, pagod na yung wallet, ayaw mo pang palitan. Di ba? Ang nipis-nipis na nung damit, di ba? Hindi mo pa Ayaw papalitan. itapon, Correct. Di ba? Sayang kasi. Pwede Ganun pa tayo, naman no? to. Ako natutuwa ako sa ganung klase ng ano. It's fair, oo. ng ugali natin mga Pinoy. Mapanghinayang tayo. In a way, masinop tayo sa mga gamit. Ibig sabihin, ganun po tayo kahalaga, magpahalaga ng gamit. Oo. Ganun tayo mag-keep ng mga gamit natin. Correct ka. Pero wag lang din sa sobra. Sabi nga natin, lahat ng sobra ay hindi maganda. Di ba? Oo. Na sobrang kinikip mo na, ito kasi laging, hindi na naalis sa iisip ko yan, partner, yung sinabi ng isang kaibigan kong madre dati. Sabi niya talaga, kapag ka daw ang damit ay nagtagal na ng, sabi niya 6 months eh. Diba? Oo. 6 months na hindi mo ginagamit, ibig sabihin, hindi na yan para sa'yo. Ibig sabihin, it's time to let it go. May ibang tao na pwede Mayaman na ba siya? makinabang dyan. Aabangan ko lahat ng mga itatapon niya. Pwede naman. Pwede mong abangan. Pero partner, yung pang madre. Okay. Gusto mo yun? Wala naman siya ibang outfit, partner, kundi pang madre. Wala ba siya ibang OOTD? Wala. Kung gusto mo iba't ibang sukat ng belo, ikaw, nasa sa'yo, partner. Nakakaloka. May ganun siya. Tapos hindi na siya nawala sa isip ko. Although hindi siya nawala sa isip ko, pero hindi ko naman ginagawa, di ba? Pero yun yung sabi niya na pagka ang isang gamit, mostly damit pala. Kasi yung gamit naman talaga nagtatagal. Pag ang damit daw, nagtagal na nandyan na parang 6 months na daw na hindi mo nagagamit. Ibig sabihin nun, nga naman, kung tutusin, partner, 6 months mo siyang hindi nagamit. Oo, inaamag na nga siya eh. Binabahayan na nga ng ipis eh. True. Diba? Ba't ibig sabihin na dun sa 6 months na yun, hindi ka nag-ulit, hindi mo siya inulit. Diba? So, ibig sabihin, parang extra siya, so dapat i-share na siya sa iba. Parang ganun. Check niyo po yung mga cabinet nyo ngayon. Oo. Alin dyan yung mga hindi mo na ginamit nung 6 months ago. O yan. Kung halimbawa 5 months and 20 days, pasok pa yan, di ba? May mga ganun. Yun lang din minsan sobrang tambak-tambak. Gets natin yan yung masinop, nanghihinayang tayo, 'di ba? Kaya lang yun lang tambak na siya. Minsan sabi nga ni partner, inipis na, dinagana, nagkabutas na. Hindi pa tuloy na pakinabangan. Kung sana i-share sa iba. For example, rubber shoes o kaya mga sapatos, alam na lahat natin yan. Lahat tayo dumaan sa pandemya. Na nung panahon na lahat tayo nakatsinelas, alpombra, nakapaa sa bahay. Totoo. Na nung time na finally pwede nang lumabas, ang dami pong mga sapatos ang tuklapan, ang kumunat. Kasi hindi nga nagagamit. Hindi nagagamit. Pero ayaw mong itapon, ayaw mong ipamigay. Kasi sayang, di ba? Correct. Pero hindi naman siya totally sayang kung maipapamigay mo pa sa iba at mapapakinabangan din naman ng iba. Ako natutuwa ako talaga sa ganung ugali kasi naalala ko lang yung sofa sa bahay namin. Minanapan namin yung sa lola namin eh. True, hindi rin kami nagle-let go ng sofa, partner. Correct. Kahit mabaho na po yung sofa, ang gagawin natin, magpapalit ng upholstery. Yes. Pero papapalit natin ng foam, correct. papapalitan natin ng tela, o kaya gagawin nating leather. Pero yung structure, yung Yun main pa rin. kaha, yun pa rin. Sa pa rin. Maski sa mga kama. Diba? Oo, Ganun tayo ganyan no? tayo. O, sa iba, nataputol na lang yung paa. Diba? Sa ibang bansa, tatapon na nila sa atin. Ito-tapean pa natin yan. Tape, rugby. Epoxy. Correct. Ano yung Tali, yan. kawad, Correct, ano? kulangot, kaning lamig. Di ba lahat na nakakadikit? Kasi sayang, di ba? kaya. Ganon tayo. At hindi lang yan, partner, no? Mahilig din tayo sumali sa mga promo. Di ba? Mahilig din tayong maka-avail ng mga discount bukod dyan sa mga surplus, di ba? Isa pa yun. Ang ukay, hindi namamatay na industriya sa atin. Uy, yung ukay, diba? sabi nga nung iba, maganda daw yan. Ang maganda kitaan. pasuking business. Oo, 'di ba? Kasi lahat tayo gusto natin ng mga ganyang klase mga eksena, 'di ba? And speaking of syempre, sinasalihan ng
mga promo. Yes. Yan, di ba? Ang ating pinaka-bonggacious na pa-promo para sa mga tsuper ay muling nagbabalik ang ating Love Knows No Boundaries promo! Huwag na nating patagalin Wag mga na, kabisyo. partner. Ngayon na, sabihin na natin. Laksan ang inyong mga radyo. Nako, kung ikaw ay nagpa-register para sa ating Love Knows No Boundaries promo, nako, baka pangalan mo na ang babanggitin ng tambalan. Ikaw na ang magbasa ng kanyang pangalan. Ay, nako, ang ating napakaswerteng tsuper. Yan. Na mabibiyayaan ng libreng boundary. Correct. Pangalan mo na to. Again, laksan ang iyong radyo, manang Chuper. This is it. Ay, siya ay nagmamaneho na UV Express driver. Uy! Biyaheng Pasig. Uy! UV Express driver with plate number PCF 9377. Congratulations, Kuya Vince Gerafusco. Wow! Kuya Vince Gerafusco, napakaswerte mo naman. Ako, Correct! kung sino man po ang nakakakilala sa kaibigan nating Chuper na yan na ang pangalan ay Vince Gerafusco with plate number PCF 9377, isang UV Express driver ng Pasig. Congratulations! Ikaw ang nanalo ng libreng boundary. Magkano ba yung boundary? 1,500. Grabe. 1,500 pesos. 1,500. Oras natin, 12:39. Alam mo, basic, nakuha mo na tong 1,500. Yes. Pero kung gusto Sa'yo mo, na yan. correct ka, di ba? Anong oras mo man i-claim, di ba? Pero kung gusto mong dagdagan namin, dapat makarating ka din dito within 2 hours na merong dalang maduming bimpo. Ayan, Kuya Vince, tara na, let's go. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Portion was brought to you by AC Corporation, ISO certified, maker of world class. So kung ang bimpo mo ngayon ay malinis, Kuya Vince, oras na para tapak-tapakan ng lahat ng mga kasamahan mo sa trabaho. Para makarating ka dito na may dalang maduming bimpo. Oh, bonggang-bongga. Napakaswerte naman, no? Talagang inaabangan ito ng mga drivers natin, mga kabisyo, kasi malaking bagay po yung boundary nila. Nung una, hindi ko nagigets yung boundary. Ano pala talaga yon, kapag nakuha na, buo mo na yung boundary mo sa isang araw, hindi kasi yung boundary na yun, hindi kasi mapupunta sa kanila. Correct. Either sa may-ari or pondo ng sasakyan. Correct. Kung hindi sa'yo yung sasakyan. Yes. Oo. So kung yung kikitain mo, yung pagkatapos, After. Oo. mabuo yung boundary. Yes, And diba? normally, halimbawa, kumikita ka sa isang araw ng 3,000, ang boundary ng sasakyan mo, 2,000. Or for 1 example. to 1,500 yan Parang ganon. Oo. 1,000 to 1,500. Ganyan. Correct. So, 1,500, ano na yon, nakasubi na yon. Oo, para Sa doon sa, may-ari. correct, doon sa may-ari, nung linya, nung sasakyan, Correct. oo. As yung 1,500 na sobra, yun yung kita mo. Ang Yun ta- kung makaka 1,500. Correct. Sasabihin ko sana, ang taray no 1,500 a day. Lahat tayo Oo, nag-drive na oo, lang. correct. 1,500 a day, I love it. Diba? Ganun. So mahirap kitain sa madaling salita yung kita na yon. So Correct. gagawin ng Love Radio, tayo na yung sasagot ng boundary para mas maging malaki yung kita. For the day. For the day. So, ibig sabihin, kung halimbawa, 3,000 nga ang kinikita mo in a day, Oo. tapos sinagot na ni Love Radio ang boundary mo, 3,000 yung iuwi mo. Oh, diba? Madami-daming pansit yan. Correct. Madami-daming grocery yan. Kaya, dyan kami proud na proud sa aming Love Knows No Boundaries promo. Sobrang helpful siya sa mga kaibigan nating driver. Kaya talagang sumasali sila sa papromong ito. Correct. True, lalo ito lang halong eklavu. Ayan. Salamat na marami sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayong oras na ito. Mahirap yung 1,500 pag driver ng PUVs. Oo, hindi siya talaga madali. Hindi basta-basta. Pagod ka na sa 1,500 ba, ma-achieve mo lang yung boundary na yon. Nakakapagod na. Correct. Wala pa doon yung kita mo. Totoo, 'di ba? Pagod ka na. Ano na 'yun, parang inabot ka na rin ng maghapon. Oo. Kumbaga, yung kikitain mo after the boundary, baka kinita mo yun on the last 2 hours of your shift, 'di ba, partner? Pwedeng ganon. Yan. Sabi niya, Leia,
Naalala ko tuloy nung bata ako, bibilan ako ng nanay ko ng damit. Tapos sabi, itatago daw, isuot na lang kapag may lakad. Diyos me, bihira makagala. Kapag need na gamitin, nagiging crop top na. Totoo. Kaya ako, partner, yung mga damit na sinusuot ko, kahit wala namang okasyon, sinusuot ko sila kasi hindi naman lagi may okasyon. Kailan ko pa isusuot, di ba? Susuotin mo na. Hindi naman Kaya mga binili para isuotin mo itago. Correct. Ako sa akin ganun eh. Minsan, halimbawa, yung anak ko ganyan eh, mana-mana sa tatay niya eh. Parang kapag hindi naman kailangan suotin, hindi susuotin. So, meron kami recently na binili na ng mga rubber shoes niya. Excited na excited siya kasi maano siya, partner, parang parehas mo ma-converse. High cut, yun yung mga gusto niya eh. Kala mo, haba ng legs, maka-high cut naman tong panganay ko, di ba? So, yun yung mga gusto niya. So, binila namin siya nung pumunta kami ng HK. Ganyan, aba, hanggang ngayon hindi ginagamit. Sabi ko, kahapon lumabas kami, kumain kami sa labas. Sabi ko, anong okasyon ang kailangan mo para gamitin mo yung rubber shoes? Sabi ko, ginamit yung tsinelas niya pa rin pagkabulok-bulok. Sabi ko, kailan mo gagamitin yung rubber shoes? Hindi talaga nagmana sa'yo. Hindi talaga siya nagmana sa akin talaga, partner, at all. Hindi niya talaga minana yung kaartehan ko, wale. Di ko sure pag utumanda, di ba? Pero wale talaga. Ayun, yung mga ganon. Sa akin, lalakihan niya na naman. Ang dami niya kasing ganon, partner. Sabi ko kasi pag panganay, normally, pag hindi ka pa masyadong wais sa spending, binubuhos mo dun sa panganay. So, ang dami niyang gano'n na itinago, may hinintay na okasyon, diba? Ganyan. Naku, hindi. Until na luma na lang. Until na luma. Or kinalakhan na niya. Correct. Sa true. Ganun. No? Parang katulad nung nangyari dun sa tambalanisa nating si Leia. In a way, no, totoo yun. Ewan ko, sa akin lang, ang maganda yung ganung ugali na masinop. Nung una nakakainis, kasi ganun yung nanay ko, na parang, ano ba nay, mag-ukay-ukay ka na kaya? Kasi ang dami namin damit ng mga lola namin na ayaw itapon. Sofa. Pero parte kung may damit ng lola, alam mo ang fashion, in fairness, umuulit lang siya eh. Umiikot lang siya. So, kung halimbawa may damit pa ako ng lola partner, lola ko, tas nandyan, tapos very 60s, I would wear it. Totoo. At diba? maganda yung tela noong unang panahon. True, in fair, makakapal. Ngayon kasi ang ninipis eh, ang bilis, yung mga tahi hindi ganun. Isang laba lang, either lumalaki. Or lumiliit, correct. Pero yung mga tela noong unang panahon, ang titibay, nakailang laba na. Kaya nga, di ba, isipin mo, damit na ng lola, pero ngayon buhay pa. Correct. So, ibig sabihin, ganun katitibay at kagaganda ang tela nung unong araw. Tama. Yung nanay ko hanggang ngayon, sabi ko, nay, damit na itong ni lola. Ayaw niyang itapon, nakahanger doon. Sabi ko, nung una naiinis ako, pero paglipas ng araw, sabi ko, ano naman pala? Magandang ugali yung ganito. Pero nagamit na ba? Yes, on some special occasion. Di ba? Nagagamit, tas kakaiba siya. Oo. Tapos ang ganda ng feeling kasi original tela from long ago, tas higit sa lahat, merong espiritu ng lola mo doon, di ba? Yun yung nagpa-special doon eh. May espiritu. Yan. Isipin mo yun, yung ganda ng lola ko, sumanib sa ganda ng nanay ko. Correct. Di ba? Nagsanib puwersa ng ganda. Malablusang itim pala. May gano'n, napapakinabangan pala talaga siya. Yes. Wag itapon din. Tama nga naman. Bakit kailangan natin magtapon? Well, gusto ko, na-appreciate ko siya ngayon lang actually. Oo. Nainis ako. Ano ba yun? Na hindi mo na ginagamit. Dami mong ukay-ukay na natin to. Ibenta mo, pamigay mo doon sa mga pinsan mo, o pamangkin mo pala. Tapos ayaw niya. Tapos na-realize ko, nagagamit pala siya sa mga, sa tamang pagkakataon. Yes, yun naman din yun, 'di ba? Pero ako para sa akin kung ang tagal na talaga niyan, tapos parang wala naman ni isa sa inyo mukhang gagamit niyan, i-share mo na siya, 'di ba? I-share mo na siya or ibenta mo sa murang halaga. Hindi mo masasabi, 'di ba? Yung mga sinaunang plato, diba? Yung mga may mag-asawang sumasayaw, tapos may gold na lining. Mahal na yun di ba? Antigo. Diba? Paggamit ng lola natin, tumagal hanggang sa panahon ngayon. Okay, yung mga plato na may drawing ng fruits, may naka-print na fruits sa gitna. Hanggang ngayon may ganun pa rin kayong plato? Oo, may mga ganun, mga sinaunang plato. Oo, ang tagal-tagal na. Lola pa to, itong mga plato na to Para pag titingnan mo, ma-appreciate mo, ang ganda niya pala ngayon. Maganda.
Bihira na. Sabi ng isang sa TikTok, sa sobrang sinop ng mga nanay natin, pati mga plastic ng cup noodles tsaka ice cream na katabi. Hindi naman kami nag-ano ng plastic yung cup noodles, pero meron akong mga kilala na ganon. Kasi pwede nga naman talagang gamitin. I-reuse, correct. Pwede naman talaga i-reuse. Pero yung lagayan ng ice cream, hindi ko talaga tinatapon yan. Kasi ano yan lagayan niya ng gulay, lagayan niya ng mga sinulid, lagayan niya ng Sharon. Naku, pag may Sharon sa kapitbahay, syempre, naku, lamang na lamang yung may mga galon ng ice cream. Ganun. Di ba kunyari yung nanay mo, bilhan mo ng bagong lalagyan ng patis, ng asin, ng paminta, asukal at kung ano man, hindi nila gagamitin eh. Ang gagamitin nila yung pinaglamnan ng cup noodles. Totoo. Diba? Parang ito na nga yung binili namin na magandang gamit. May label na nga yan eh. Nakaprint na nga. Sugar, salt, pepper. Ayaw gamitin, nakatago yun. Ang gagamitin nila, yung yun nga, lalagyan ng ice cream, diba? Yung cup noodles. Totoo, may bahay ganon. namin, lalagyan ng asin namin, cup noodles. Nakakatuwa rin. Masyadong masino, pero in a way, may downside din pala. May downside din naman. Pero na-appreciate ko yung pagiging masinop ng ganong klase ng tao. May downside, may good side. Dati puro downside lang nakita ko. Tingin ko talaga basura eh. Pero ngayon may ano pala, may function. Hi kay Lea Quintans Esperida. Yung plato na may Q-tex pa sa likod. Para kapag may handaan, hindi mawawala. Yun. Kulay pula, may ganon. Yes. may ano pala talaga mansya. siya, laganap siya, rampant siya nung araw. Oye, tama to si Earl. Dito sa abroad, yung mga box ng appliances, dispose agad. Sa atin, kahit tapos ng warranty, ayaw pa din itapon. Oo, correct. Totoo. Sayang kasi, alam mo kung ba tayo ganun? Kasi alam natin na pwede pa natin siyang magamit. Ang mga plastic sa akin, partner, kunyari, nako, reuse talaga yan. Bago pa mauso yung mga eco bag, yung mga plastic talagang ginagamit ko ng paulit-ulit. Kasi ang dami niya pwede maging, correct, tinutupi siya. Ilalagay mo sa isang malaking plastic din, tapos sama-sama. Oo, correct. Ang dami kong ganun, partner. Tapos nagagamit sila kasi pwede mo siyang pangsapin sa basurahan. Oo. 'Di ba? Ang dami niyang pwedeng function. Ganun. Box nga na Apple products, hindi ko tinatapon. Oo nga. Kung hindi naman natin nagagamit. Naka-display lang. Totoo. Sa loob ng aparador mo, iniingatan mo kahit box. Correct. May ganun tayo yung box. Tsaka, halimbawa, meron din kasi, alam kasi din natin na pagka naka-box, parang mataas pa din ang value. Parang maganon. Pagka binenta. Oo, pagka binenta mo. So, may mga ganun din tayo. At alam natin mga Pilipino, yun na pag niresell natin na siya, dapat sana mas mataas yung value. Ganun. Totoo pala. Sabi ng kaibigan ko na na gumagawa ng mga damit. Fashion designer din siya. Sabi niya nung minsan, sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong gawan ng damit na gold na papunta siya sa parang darker na gold. Tapos sabi niya sa akin, huwag ka mag-gold. Sabi niya, nakakaitim. Okay. Sabi niya, ha? Sabi ko talaga, nakakaitim yung gold na, sabi niya, oo, nakakaitim ang gold na damit sa tao. Okay. Tapos na-realize ko lang siya ngayon. Parang yung dami nagsasabi maganda bagay daw sa'yo. Bagay, pero ibig sabihin brown. Oo, pero mas siya, gold, parang bronzy, ganun. So, ang dapat, para pumuti ka, tas gusto mo gold, champagne gold. Oo nga. Tumawad din ako dyan. Sabi ko, champagne gold. Ano naman yun? Gold ano naman? Ng brain correct. natin. Totoo. Champagne gold. Oo, champagne gold. Which is a super lighter version of the gold. Parang papunta na siya sa beige. Okay. Parang ganun. Wala lang. Napagtanto ko lang ngayon na nakatingin ako sa live. Okay. Ganyan. Si Rocket, ayun na, nakakaitim siya sa hindi masyado maputi. Ano yung kulay na hindi mo gusto kasi hindi nagbe-blend sa complexion mo o sa feeling ko ito na nga, baka yan nga na. ito.
Hindi ko rin sure. Okay naman. Oh, pero parang ayos naman, 'di ba? Pero yun nga, merong akala mo may mga kulay na pag sinuot mo, instead na pumuputi ka, parang dumidilim ang aura mo. Pumapangit ka. may ganong Ako, pakiramdam. pag nag-gray ako, feeling ko ang dumi kong tingin. May ganon. Pag nag-gray, 'di ba? Ako dati pag nag-yellow, pero dati yun nung hindi pa ako nagpapaputi. Parang talagang pagdilaw tapos kayo manggi ako. Parang hindi talaga siya bagay. Ngayon gusto ko na yung yellow. Mga ganon. Kasi nag-blend na. Kasi pumuti ka na rin. Feeling ko. Yan. O bagay naman daw sa'yo yung suot mo ngayon. Oo. Thank you. Depende siguro na. Yan. No? So, yun din yung sabi ni Rocket, bagay sa'yo lighter colors. Baby pink, peach, ganun. Yung mga pang dalisay, makipot, Pang ganun. virgin. Ganun. Pang masikip, ganyan. Si Rocket nagtanong din anong tawag dito sa klase ng necklace na to. Chunky hardware. Chunky Yan. hardware. Available at Mayet de la Rosa Fine Jewelry na meron ding TikTok account. Meron ding Facebook TikTok account na Oo, din. meron. Hindi daw pwede ang gray pagbasain ng kilikili. Ay, kaya pala. Ayun. Kaya pala di mo siya type. Kaya may feeling ka na parang madumi ka. Pag nakita nilang yung kilikili pa lang na mamasana, Oo. dumi niya. Parang may anghit siya, may ganon. Kaya lahat ng mga nagregalo sa akin ng gray, bihira ko siyang gamitin sa pambahay. So ngayon Kasi alam. sobrang mamahalin Oo, talaga. na gagamitin mo siya, Gagamitin di ko ba? siya. Ganon. Kasi may talaga, may specific color na hindi talaga bagay sa'yo. Thank you na Uv. Sabi ni Dayan, sana 2 episodes per week ang podcast. Napakinggan ko na po lahat eh. Bakit kasi pinakinggan nyo lahat? I-save nyo lang. Huwag kayong magmadali. Hindi namin kaya makahabol sa 2 episodes a week so far. 'Di ba? Depende. Kapag may kitaan na palang malaki dyan, edi kahit everyday. Alam mo naman. Sabi ni Jenny Menot 3, buti nakita ko din kayo sa live. Kailan po kayo ulit bibisita ng Lukban, Ma'am Nicole? Kapag inimbita mo na ako, tapos Pag may naka-ready ka daw dyan na pansit habha. Yan, na 3 bilao. Yan. Yan. Okidokes. O siya, exit na muna kami dito. Dahil ito na may mga kakaibang mga messages dito sa Parang Facebook. Parang may sarili silang mundo. Nakakaloka. Di na po ba kayo kayang gumising ng umaga kaya hapon na kayo? Charot, sabi ni Kiel. Hindi. Talagang sadyang dito kami inilagay. 'Di ba? For now. Wala na ba kayo ng 8 a.m.? Wala na po for now. Simula February of this year. So, March, April, May, June, July. 6 months na pala kami dito sa sa time slot na to. Nasaan po ang Hello Kitty collection ninyo? Alam mo, hindi na masyado madami. May mga paisa-isa na lang na mga kakaiba. Okay. Yun. Hello, isang malakas na hello naman dyan, Ma'am Nicole, sabi ni Pat. Naalala ko noong una ko kayo nakita ng personal panahon pa ng Aliwan, year 2000 something, sabi ni Drake. Thank you. Thank you, Loki. Si Happy na 12 years old pala nakikinig na sa atin. Ilang taong ka na ngayon? O, ikaw makakasagot na ito. Sabi ni Surik Cheng, totoo bang hindi pusa si Hello Kitty? Sabi daw, ewan ko. Tanong yun sa amin, mga nakakatulong sa pang-araw-araw na buhay. Ay, nako. Yan. Okay, Docs. Mamaya ulit. Thank you. Laters again. See you later. Salamat.